Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina sa component, sa unang component, ang mind, ang salita ng Diyos, pinag-aaralan, binabasa natin, pinagninilayan natin, pinapakinggan natin. Sa pangalawang component, ang ating heart, nakafocus ang love, ang gratitude, ang worship. Ngayon, sa pangatlo, sa verse 17, nakafocus sa hands, sa ating application. Ngayon, ganito. Madalas tayong mga Kristiyano, napupulaan tayo kasi umaakto lang madalas ang maraming Kristiyano pag Sunday lang. Pag nasa loob ng church. Sa tagal ko ng pagpapastor, 31 years na akong nagpipreach, nagtuturo ng salita ng Diyos. In that 31 years, ito ang madalas kong marinig sa mga magulang. Ganito ang madalas nilang sinasabi. Yung anak ko po masipag sa church pero tamad sa bahay. Ang sinabi ng verse 17 ng Colossians chapter 3, hindi nakakahon sa loob ng church building. Hindi yung pag si pastor nag-utos, sunod ka kaagad. Pag si nanay, inutusan kang bumili ng toyo, may toyo ka na. Kapag sinabing honor Christ in everything you do, maging sa pag-aayos mo ng higaan, na-honor si Christ. Maging sa aking paglalaba, na-honor dapat si Christ. Minsan hindi natin napapansin yan, na dapat sa lahat ng bagay, na-honor si Christ. Sa ating pakikitungo sa ating kapwa, sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa, sa ating ugali sa ating kapwa. Kumusta tayo sa ating trabaho? Tayo ba'y Kristiyano? Kumusta tayo sa ating mga magulang? Tayo ba'y Kristiyano? Kumusta tayo sa school? Tayo ba'y Kristiyano? Kapag walang nakakakita sa atin, tayo pa rin ba'y Kristiyano? What I mean ay nilalakaran ko ba ang teaching ni Jesus Christ? So, kapag sinabi na nating honor Christ in everything you do, sa lahat ng bagay, nasa loob ng church, nasa labas ng church, na-honor si Christ sa aking family, sa company, sa school, sa loob ng church, saan man tayo, na-honor dapat si Christ. Sa personal na buhay natin, maging sa pagtatrabaho natin, ino-honor dapat natin si Christ. Kaya nga tinuro ng salita ng Diyos na sa lahat ng bagay, gawin natin ang lahat sa pangalan ni Jesus. So lahat ng bagay dapat na-honor si Jesus Christ sa ating buhay. Amen? Tandaan ninyo, hindi tayo nag-produce ng new life. Ito yung ating identity. Ibinigay ito ng Diyos. At ito ay permanente. And it's time na lakaran natin ang ating identity. Amen?